Okay, shalom, shalom muli sa ating mga kapatid. Magandang gabi. At isa pong maalab na kapayapaan muli ang sumasa atin. At ngayong gabing ito ay muli tayo ay magpapatuloy sa ating mga tinatahak na mga kasaysayan ng mga Israelita at sa kanilang mga karanasan na bagamat ito'y masaklap nating pakinggan o masaklap nating pakiramdaman, ito po ay may kaugnayan sa tawag ito sa katawagan ng Panginoong Hashem, no? Dahil gaya ng ating napag-aralan dito na ang mga Israelita ay mayroong covenant sa Panginoong Hashem, at dahil sa covenant na ito ay mayroong itinakda na blessing and cursing, no? Blessing kung sila ay susunod sa kautusan ng Panginoong Hashem, curses if they will breach the contract, no? Sila ay lalabag. And sa kasaysayang ating tinatahak ay sadyang napakalupit ang kanilang naging karanasan sa kamay ng Roman Empire, and then later on dahil na-adapt ng Roman Empire ang Christianity, so sa kamay na ng Christianity. But ang ating pag-aral ngayon ay yung massacre sa Beitar. Yung Beitar po ay isa pong lungsod sa Judea, at ito yung last fortress or last defense ni Bar Kokhba, no? Bar Kokhba, ang ibig sabihin po ng Bar Kokhba ay son of the star, no? Shimon Bar Kokhba. And actually po si Bar Kokhba ay nasa ang lineage niya is a Davidic line. Si Bar Kokhba, ang ibig sabihin ay son of the star, no? So ang nangyari po itong last defense ni Bar Kokhba, okay, noong 132 hanggang 135 C, no? So last 135, no? So ito yung pinakahuling stronghold ni Shimon Bar Kokhba ng kanyang revolt, no? At ang dahilan ng kanilang pag-revolt, no, ay during the time of the Roman conquest ay niransak ng Roman army, imperial army, yung Jerusalem. At nung mawasak na ang Jerusalem ay nagtayo sila ng kanilang Diyos-Diyosan, no? Si Jupiter, no? Capitolinos. At lalo silang nag-react, no? Lalong nag-react sa ginawang ito ng desecrate ng Roman Imperial Army doon sa Jerusalem. Okay? And so patuloy silang nakipagpunyagi, lumaban sa panahong yan, no? And during the time of Bar Kokhba, ang emperor niyan ay si Hadrian, no? At yan na yung last battle, no, during that time na si Bar Kokhba ay napatay dyan, okay, kasama nung mga sundalo niya, mga armies niya, no? Ang total na nangamatay ay nasa 580,000 sangayon sa tala ng talyo. At sangayon sa tala niya, no, sangayon sa tala ni Josephus ay nasa 1.1 million. At dahil ito ay nasa Bethar lamang sa section o region ng Judea, at sangayon sa tala nitong massacre nito ay lahat ng lalaki, babae, mga sundalo, no, ay pinatay, no? At dito sa 580,000 ay maliban dito yung
namatay sa hunger, no? Kasi maraming nag-hunger strikes, no? Namatay sa hunger, namatay sa disease. So 3 years na battle ito, no? From 132 CE until 135 CE. And so, sangayon sa tala ay dumanak ng dugo, no? Talagang bumaha ang dugo diyan sa Bethel. Okay, dahil sa dami ng dugo, no? Dahil daming pinatay. At matapos yan ay tawag itong mga Hudyo, no? Ay yung mga natira ay inexpel sila, no? Nagkaroon ng expulsion. Inexpel sila sa Jerusalem, no? Hindi sila makapasok sa kanilang sariling bayan, lungsod, no, ng Jerusalem. Hindi sila makapasok. At ngayon nga ay itong mga nangamatay na ito ay tawag ito 3 years, no? 3 years na conquest, na battle, okay? Intense battle. At sinasabi ng tala doon sa time yun na itong mga nangamatay na ito ay 3 years ito na hindi nailibing. Hindi nailibing ng 3 years. So, mayroong himala din ginawa ang Panginoong Hashem dyan sa mga nangamatay dahil sa loob ng 3 years na hindi sila nailibing ay hindi nangamoy yung kanilang mga bangkay. At sangayon din sa kwento ng Talmud ay ito ay ginawang pambakod doon sa farm ni Hadrian, no? Ginawang pambakod, tinalian at ginawang pambakod yung mga nagputrefy na mga bodies ng mga nangamatay sa loob ng 3 years. Sa loob ng 3 years. So mayroong himala dito. Ang himala, hindi sila nangamoy, no? Hindi sila nangamoy. Ngayon, makikita po natin yung isang dagang alang na pag namatay yan, no? Within 3 days yung daga pag na siya, nag-decompose na, matindi yung amoy, no? Matindi yung amoy. Ay lalo pa ito na kung ilang libo yung namatay ay kung ito ay walang himala ang Panginoong Hashem na mamamatay ka, no? Tiyak na mangangamoy ka within few days. Pero dito po 3 years, no? Until such time na namatay si Hadrian ng 138 CE, no? Saka pa lamang nailibing yung mga bangkay na yan. Okay? So that was the miracle that happened during the time, no? That although they were toppled down by the imperial army of Hadrian, they were defeated horribly, ay mayroon ding miracle na ginawa pa ng Hashem sa kanila. And that was their body did not stink. So, yan po yung Bethar, yung massacre sa Bethar. Okay? So, pati si Bar Kokhba po dyan ay namatay din, no? Kasama siya sa napatay dyan, no? And they sacrificed their lives just to defend the Israel, their land, to defend from the invading foreign countries, foreign imperial nation, at i-introduce yung idolatry doon sa temple. And mayroon din silang kasalanan. Actually, sangayon nga sa kasaysayan, ang second temple was destroyed because of baseless hatred, no? Yung walang kakwenta-kwentang mga alitan. In fact, yung mga estudyante ni Rabbi Akiba, okay, it is believed to be 24,000 na nangamatay din lahat yon, no? Ay sila nga din ay mayroong mga misunderstanding, hindi sila magkaunawaan. Therefore, later on ay si Rabbi Akiba, okay, si Rabbi Akiba ben Yosef ay nag-create siya ng inner circle niya para sa mag-start siya ng panibago, no? Nagkaroon siya ng 5 estudyante muli.
At yun ang panibagong pundar ng mga scholar. So, mayroon ding kasalanan, mayroon ding fault yung mga Hudyo sa panahong yon. That is why they were punished of that. And the reason was that because of baseless hatred, no? At in fact dito ay bagamat ginawa nila yung defense para against the invading Roman Empire at introduce yung idolatry, but still they were defeated, and there must be a lesson that they must learn from that. That is why ang mga sages later on ay masyado nang mahigpit na kanilang pinoprotektahan yung Torah na hindi dapat malabag, kasi yan po ang yan po ang pinakabuhay po nila, no? It is the law between life and death, no? Yan ang sinasabi dun sa aklat ng Devarim 32, no? Na mamimili sila ng buhay o kamatayan, no? Buhay kung sila ay susunod sa Panginoong Hashem, kamatayan kung lalabag sila. So bagamat ganon ang ginawa ng mga Roman Empire, no? It is the way wherein God instituted his justice upon the Jews, upon the Israelites. So both sides dapat magkaroon ng lessons, no? Kasi later on yung mga Goyim, mga Gentiles din ay lalapit sa mga Israelita, no? Sangayon doon sa prophecy ni Zechariah chapter 8 verse 23 that it shall come to pass, sabi niya na it shall come to pass that in the latter days 10 men out of all languages shall take hold of the corners or the corners of the garments of a Jew, and they will say that we will go with you, for we know that God is with you. So yung ganun din doon sa aklat ni Jeremiah chapter 16 verse 19 to 21, na ang mga Gentiles, they will repent of their idolatry, they will repent of their false beliefs that they inherited from their forefathers. Okay, their lies, the lies of their religion, they will repent. So in the case of the Roman conquest ay nangyari yon because mayroong pagkukulang din ng mga Hudyo, and that is some breach of the contract with Hashem, and yun po ang naging parusa, no? Masaklap, no? Masaklap. Okay, so that's it, no? Yung history, yung kasaysayan ng Bethar, no? Kung paano niransak or kung paano minasaker yung mga tao doon, and then afterwards yung mga natira ay in-expel, and hindi sila makapasok sa kanilang sariling bayan. Okay, so yan lamang po ang nais po nating i-share sa gabing ito, and hopefully mayroon tayong natutuhan muli sa kasaysayan ng mga Hudyo, and we pray that you will be blessed by watching our episodes. Thank you so much. May Hashem bless us all. Shalom, shalom.